Interesado ba kayong malaman kung magkaano ang estimated kita, revenue o sahod ni Attorney Claire Castro sa kanyang YouTube channel na Batas Natin, Batas with Attorney Claire Castro? Maganda daw. Total naglabas na din naman ng mga hocus-pocus na mga data doon sa article ng Rappler at nasali pa tayo doon, which is, alayo. That's not even true. Ako nang nagsasabi sa inyo, ang layo-layo. Kahit nag-estimate sila sa kinita ng YouTube channel ni Gossip Central, hindi pa rin pasok. At kaya kong i-debunk yon nang nakapikit ang aking mga mata. Ngayon, dito ay gagamit tayo ng Social Blade ni Attorney Claire kasi wala naman tayong actual na data. So ito, disclaimer ulit, ito ay estimated or approximate lamang. Pero ang kaibahan sa Rappler, magpapakita ako ng isang analytic ng isang YouTube channel, actual, 100% true, 100% accurate dahil mismong sa YouTube Studio, sa YouTube Analytics yung ipapakita kong documents. So unahin muna natin itong Social Blade Analytics ni Batas with Attorney Claire Castro. Tingnan natin. Focus tayo dito. Views for the last 30 days. Liwanag. 5.6 million views. Wow, laki na. Now, punta tayo dito sa aking isang exhibit. Ayan, exhibit B. Yung exhibit B natin, kung makikita nyo, ang view niya ay 554,400. 554,400. Ang total estimated revenue niya ay 20,290 pesos. So ito, kinuha ko February 22 to March 24, 2025. Okay, may mga cover dyan para hindi ma-disclose kung anong YouTube channel ito. Okay, now, puntahan natin si ChatGPT. So tandaan natin ha, ito ay 20,290 na may 554,000 views. Yung kay Batas with Attorney Claire ay merong 5.6 million views for the last 30 days. So fair, parehong 30 days. Okay. Now, punta tayo kay ChatGPT para hindi tayo masyadong magtagal. Yan. So, tandaan natin yung kanina. Yung YouTube channel, sabi ko dito, if a YouTube channel makes 20,290 pesos in 30 days, yun yung picture na pinakita ko. Yan, di ba? 20,290. Now, with 554,400 views. Correct naman. Okay. Ngayon, how much would it earn in the same period with 5.6 million views? So, eto yung kanyang computation, blah, 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 blah. Ang sabi dito, so, with 5.6 million views, the estimated earnings would be around 205,000 pesos in the same 30-day period. Alalahanin natin, itong kinuhanan ko ng video na to, ng data na yan ay isang YouTube channel na nag-a-average lang ng 8 to 10 minutes ang videos. Ibig sabihin, doon din sa analytics ng YouTube channel na kinuhanan natin, ay mostly ang kumikita na ads ay doon lang sa pre-roll o doon sa start. Kapag nagpe-play ka ng video sa YouTube, meron niyang ads sa umpisa. So halos yun lang talaga yung kinikita niya. 70% ng kita ng ads ng YouTube channel at na ito ay nasa nasa pre-roll lang o yung ads na nagpapakita sa umpisa. Samantalang kung mapapansin nyo, yung mga videos na Attorney Claire ay nag-a-average yan ng 40 minutes up to 1 hour. Minsan lumalagpas pa. Anong ibig sabihin yan? Mas marami yung ad breaks o yung ads na pwede niyang ilagay sa gitna. So assuming na 2 beses nagpakita yung
ads niya sa umpisa. At kahit sabihin na lang natin, isa lang na ad breaks doon sa gitna ng video. Kaya, ang ginawa ko dito ay multiply by 2, sabi ko. This is fair. Very, very fair ito guys. Kasi makikita nyo sa mga nanonood kay Atty. Claire na hindi naka-premium, may mga ads yan in between. Tama? Okay. Now, pag binultiply mo to ng dalawa, ang result niya, 410,000 pesos. Again ha, estimated lang ito. Approximate lang. Hindi ito yung totoo. Pero malapit ito sa katotohanan. Bakit? Kasi meron tayong nito. Which is ito yung actual. Ito yung pinagbasehan talaga natin ng computation. Okay. Malapit sa katotohanan. Hindi siya 100% truth, pero malapit sa katotohanan. Kasi meron tayong basis na isang totoo. Okay? Sabihin na lang natin 50-50 para fair. Okay? Now, yan ay AdSense lang. Sa ads, ads, not AdSense. Ads lang. Yung mga nagpapakita lang na ads. Wala pa yan yung mga pakulay, yung mga pakape-kape. So, in-approximate natin na 500 daily yung kanyang nakukuha sa mga palipad, which is payat na payat. Nakikita nyo naman yung nagpapalipad sa kanya, kayong mga ka-clear, di ba? Yung 500 pesos, $10 lang yan. Pasok na kaagad. I think more than 500 pesos yung pumapasok sa kanya na super chat at super stickers. Pero magiging lenient na lang tayo, no? 500 na lang. So kung 500 per day with 30 days, meron pa rin siyang at least kinikita na 15,000. So kung i-add natin yung 410,000 mula sa ads at 15,000 naman mula sa super chat at super stickers, ang magiging total monthly niya ay 425,000 pesos naman. Unlucky, di ba? Unlucky. Again estimated lang to. Hindi ko sinasabing ito yung tama. Ito yung estimated lang base sa mga nakuha nating data. Okay. Ngayon, tinanong ko, what is the monthly salary of an undersecretary in the Philippines? As of 2025, the monthly salary of undersecretary in the Philippines classified under salary grade 30 is 189,199. So, ang sahod niya lang ay nasa i-convert mo na 190,000 per month. Pero ang kinikita niya sa kanyang YouTube ay approximately 425,000 pesos per month. So parang, hindi, kasi naaalala nyo na pinayagan daw siya na ipagpatuloy niya yung YouTube niya. Ikaw ba naman ang kumikita ng ganito? Approximately na ganito yung kita mo? Kahit bawasan mo pa yun ng 100,000. Again guys, naging lenient tayo dito ha. 2 ads lang yung nagpapakita. 2 ads, 2 sequence lang nagpapakita yung ads yung ginamit natin dito. Hindi pa natin kinumpute talaga yung talagang actual. Kasi ito lang talaga yung pinakamalapit. Pinakamalapit lang ito, no? Again ha, hindi ito katotohanan. Buong katotohanan. Pwedeng mali, pwedeng tama. Pero doon sa ipinakita ko kanina, eto, yung ipinakita ko na yan, that's true. So yan yung naging basis natin. Kaya nga sinabi ko na medyo malapit sa katotohanan itong kinikita ni Atty. Claire Castro. Sabi nga ni Teacher Mark, yung 200,000 payat na payat eh. Alam niya kasi alam namin ng mga YouTubers kung paano yung kitahan dito sa YouTube. So, ngayon, punta tayo. Ngayon alam na natin na salary grade 30, 189,199 ang kinikita niya bilang USEC. Now, dito tayo may problema guys. If a USEC monthly salary is 189,199 pesos per month and the earning in YouTube is approximately 425,000 per month, which is the main source of income and which is the extra income. So dito, sabi niya, given that the undersecretary earns 189,000 pesos per month from their government salary and approximately 425,000 per month from their YouTube channel,
The main source of income would be 425,000 from YouTube as it is significantly higher than the government salary. Therefore, yung main source of income niya ay yung pag-YouTube at yung extra income niya ay yung government salary. Imagine, kaya naman pala pinagpaalam niya na hindi niya bibitawan yung pag-YouTube kung ganito pala yung kinikita niya. Again this is only approximate guys, pero malapit sa katotohanan. I'm not saying that this is the Bible truth, pero malapit sa katotohanan. Ngayon, if that is the case, given that the Yusek is a public official, will there be a conflict of interest? Patay tayo dyan. Ang sabi, yes, there could be a potential conflict of interest if the public official such as undersecretary generates substantial income from a source like YouTube. Several factors would influence. Ano daw? Public service versus private gain. A key principle in the public service is that government officials should prioritize public interest over personal financial gain. If the YouTube channel is related to the official work of public service role, example, discussing government policies, using government resources, or influencing the public in a way that could be seen as self-serving, this could create a conflict of interest. Ang tanong, yun bang YouTube channel ni Atty. Claire Castro ay related sa kanyang official work? Ano ba ang dinidiscuss niya sa kanyang YouTube channel? Hindi ba ang sabi niya, yung mga hindi na ipapaliwanag doon sa press briefing ay ipinapaliwanag niya doon sa sa kanyang YouTube channel? Kasi mas marami daw yung oras doon. So, related ba yung YouTube channel niya sa kanyang official or public work? Related, di ba? So, conflict of interest? Nagtatanong lang tayo conflict of interest. Example daw, discussing government policies. Nagdi-discuss ba sa YouTube channel niya si Atty. Claire ng mga policies ng gobyerno? Yes. Nagtatanggol pa nga niya, di ba? Using government resources. Nagagamit ba ni Atty. Claire yung government resources sa kanyang pagbablog? Kung makikita nyo sa kanyang mga vlog, guys, uploaded yung mga interviews niya sa iba't ibang mga media. Uploaded din yung yung mga press briefing. Nakuryente nga lang siya nung nilive niya habang naka-live yung RTVM. Kaya tinanggal niya pero in-upload pa rin niya sa kanyang YouTube channel. Ginagamit pa niya yung government resources? Kayo nang mag-ano dyan. Or influencing the public in a way that could be seen as self-serving. Nagkakaroon ba ng self-serving sa pagiging Yusek ni Claire Castro at habang dinidiscuss niya sa kanyang YouTube channel yung mga tungkol din sa nangyayari o tungkol din sa press briefing niya? Time commitment and government responsibilities. If the YouTube activity takes a significant amount of time and affects the Yusek's ability to perform their duty effectively, this could be seen as conflict of interest. Distraction daw or undue prioritization of personal gain over their official duties. Hindi kaya mas maganda na itigil ni Atty. Claire Castro yung pagbablog? At sa halip na nagbablog-vlog siya, mag-aral na lang siya, di ba? Kesa naman magsasabi siya ng kung ano-ano, katulad na lamang ng pagdadala daw ni kay Pangulong Duterte sa local court sa Netherlands, which is debunk siya, which is talagang fake news, misinformation yun, kasi wala namang ganun. Sa halip na magbasa siya, nag-YouTube pa siya, di sana nabasa niya na yung pagdadala sa local court kay Pangulong Duterte bago idalhin sa ICC ay walang ganun. Baka nabasa niya kung sa halip na nag-YouTube siya, nag-aaral siya. Di ba? Yan din naman yung sabi niya kay Raffy Tulfo. Dapat nag-aaral ka bago ka sumalang dyan. Ganun, di ba? So, bakit hindi mo yun gawin? Now, number 3, ethical guidelines and transparency. Code of Conduct of Ethical Standards Public Official in the Philippines requires public officials to avoid any situation that might compromise their impartiality. Dapat pala impartial ka kung ikaw ay isang public official. Bakit? Kasi hindi ka lang
PCO. Hindi ka lang tagapaghatid ng balita o tagasagot ng mga issue ng palasyo para sa mga pro-Duterte. Ikaw ay nagsisilbi sa lahat ng Pilipino. Mapa pro-Duterte ka man, mapa anti-Duterte, mapa pro-BBM, mapa anti-BBM man yang mga yan, Pilipino yan. Pinagsisilbihan mo silang lahat. Pero ang nakikita ng taong bayan at sinasabi nila na ikaw ay isang attack dog. Now, punta tayo dito. Monetization of public office. If the YouTube content shows somehow involves using their position to influence viewers, hindi ba yung YouTube channel niya ay sumabog ng subscribers nung simula nung siya ay naging USEC? Ano yun? Nagkakaroon ba ng paggamit ng kanyang posisyon para sa influence ng viewers? Or gain benefits from their position as a government official? O diba, meron siyang mga information na nagagamit na mula sa gobyerno na naibabahagi niya sa kanyang YouTube channel. At that could be considered abuse of power. O abuse of power pala yung ganun. Yung nagigain ka ng benefits from your position sa gobyerno. Hindi ba yung pagla-live mo habang naka-live, yung pagla-live mo sa YouTube channel habang naka-live ka sa RTVM, hindi ba yung paggamit ng posisyon sa gobyerno? Parang, wow, privilege na privilege ka kasi USEC ka pwede mong i-mirror na yun. Ganon? Well, maraming nagmi-mirror na iba, pero hindi sila government officials. Walang conflict of interest doon. Pwede. Approval of disclosure. Depending on the specific regulations guidelines of the government officials in the Philippines, USEC needs to be disclosed their outside income. So, dapat kasali pala sa SALN mo itong kinikita mo sa YouTube. Isinali mo ba? Sana naman, kasi alam mo naman yan. Abogado ka naman, di ba? So, again, yung diniscuss natin na kinikita niya na 425,000 galing sa YouTube. Ang sabi dito, si ChatGPT lang sumagot nito hindi ako guys robot yung sumagot dito guys. Just to be clear. Yung main source of income niya ay YouTube. Yung extra income niya ay government salary. This is very, very disturbing. So, ang masasabi ko kay Atty. Claire, sana dapat itigil na niya yung pagbablog niya. Kasi, alam mo, maraming mga mata ang nakatutok sa'yo. Baka kasuhan ka. Baka bigla na lang may lilipad na mga papel, mga kaso sa harapan mo. Maraming mga tao ang nagbabantay sa lahat ng sinasabi mo, Atty. Claire Castro. So sana, mas maging maingat ka. Itong delikadesa na lang, no? Tingnan mo si Atty. Trixie noon. Sinuko talaga niya yung pagbablog niya. Sana naman, ganun din yung gawin mo. Pero bakit? Hindi kaya? Kasi malaki ang kitahan sa YouTube? Ganun ba yon? Kami nagtatanong lang Kami, Pilipino na nagsasabi kung ano yung opinion nararamdaman namin. Again, I'm not saying na yung income mo dito na nagpabakita ay Bible truth. But I shared an information galing mismo sa isang YouTube studio na yun ay 100% na totoo at yun yung naging basehan ko. So guys, alam nyo na kung magkano yung estimated, approximate kita ni Atty. Claire Castro sa kanyang pagbablog. So, ito ba yung dahilan? Kaya hindi niya mabitaw-bitawan yung kanyang pagbablog. Imagine, sinuko niya yung programa niya sa radyo. Sinuko niya lahat ng kasong hawak niya. But this YouTube channel, hindi ito isinuko. Bakit kaya?